What up? This is Staying Alive Podcast, Halloween Special. Let's make life worth living. This is your host, KD Laurente. Your other host, Roman de Mesa. We're here to make your night a little scarier. Oh, before we begin, we'd like to tell everyone to stay indoors, stay inside, stay safe, stay dry, stay warm, because there's a typhoon on the way, Typhoon Rolly. Prepare and Be stay ready. safe, everyone. Be alert. Yeah, be ready. Be alert. Yep. So, Halloween special, October 31. Scary, man. Fucking scary. You know what else is scarier? What? Your deadlines. Bago, ang dami mong assignment. True. Nakakaano talaga. Nakaka-flatline. Oh, putang ina. Ilan assignment nyo? Oh, and mga ano yun. If I check ko, like 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. More than 10. More than 10 assignments. Son. Tapos pasahan next week na. Damn. Heart attack. Tangina, buti na lang kami. Ay, midterms ko ngayon. Pero, yes. Pero still, scary shit. So, yeah. So, tonight, we're just gonna make your night scary. Well, we have various topics to talk about. Like, really scary stories that we've had experienced. So, yeah. So, let's begin. Yeah. Ano bang, any scary stories you wanna share? Any, creepy stories you'd like to share? Gusto ko i-share. Medyo marami kasi, pero yung pinaka-tumatak sa akin is sa East Avenue Hospital. Oh, okay, sa QC. Yes, Yeah. Casey. Kasi Parang creepy nga yung hospital. Creepy yung hospital na yun, no? Super. Pansin Kahit saan sulok ng hospital yun, super Diba? creepy. Super creepy ng hospital na yun. Yeah. Go. Kasi doon inoperahan yung kapatid ko nung after niyang pinana kasi nagkaroon siya ng diferensya sa tiyan. Ayun niya. So, nasa ICU na siya kasi naoperahan na nga. Then, one time, nung okay na lahat ng share ko lang pala to my little brother is a miracle baby. Kasi sa 32 na bata sa ICU, 5 or 3 lang sila natira. So, ayun. Then, nung time na 5 na lang sila natira sa ICU, like, binigyan na kami ng like, parang rooms kung saan pwede nang tumuloy yung baby. So, aalisin sila sa ICU. So, yung kasabay ng kapatid ko na batang, excuse me for the word, pero batang may hydrocephalus. Habang papalabas sila ng ICU, dinadala na yung bed nila palabas ng pinto sa ICU. Bigla na lang ngumiti yung batang iyon. Then, kumakaway siya dun sa kwarto. Tapos, parang may nakikipaglaro pa sa kanya. Tumatawa ng malakas din. Sinabi niya dun sa room, bye-bye. Kumunin siya talaga. Gagi. Like, halos Yung creepy nun, puta. baka ang nakikita niya is maybe anghel. Or baka yung mga nakikita rin niya dun is mga dating niya nakasama, yung mga gano'n. Mga kasama niya, yung batch nila sa ICU na yun. So, thankful ako na buhay yung kapatid ko, ganyan. Nakaligtas siya. Creepy nun! Sa East Ave yan. Yes. Like, kami, ang dami naming parents doon. Ang daming parents doon, mga anak. Yun, lahat sila. Yung pinakahuli pang nilabas, yung batang yan, yung may hydrocephalus. Then, nung part talaga yun, like, kumaway talaga siya. Like, yung smile niya, slowly siya nag-smile. Like, ang bagal talaga. Like, tas, sinabi niya, bye-bye, kita ulit tayo, gano'n talaga yung bata.
Kaya lahat kami, pero natakot kami. Tsaka, Kaya after nung nilabas nila aminin ko na nga. Medyo na-freak out ako ngayon kasi ako lang mag-isa sa kwarto. Tapos, pero, pero yeah, creepy putik ka. Like after lang Pero, incident na yun, the day after, agad sila, tumawag ka agad sila ng priest. Then pinabless nila yung ICU. Sobrang takot nila. Hindi talaga, yung East Ave talaga, yung kanyang style, yung architecture niya, creepy talaga eh. Oh, no? Super. Lalo na sa elevator, like one time Freaky talaga eh. Pumunta, dumalaw ako sa kapatid ko. Ako lang mag-isa. Then, pagdating sa second floor, biglang kasabay ko bangkay. Isang nurse din, body bag, may bangkay. Like, normal ba to sa elevator dito? Alam ko hiwala yun ah. No, talaga kasabay ko. Hindi ba? Freaky. Shit, dude. Sa lahat ng hospital as well, I've only been to a few, pero, yeah. I mean, Manila Med isn't as freaky. So, I shout out Manila Med. Tsaka yung, ano nga isa sa Manila? Manila Doctors. Di rin naman creepy. PGH. Pero yung East Ave talaga, iba yung vibe niya. GH, hindi naman siya. Alam mo anong disappointment sa QC? I mean, Quezon City is known for scary shit. Diba? Balete Drive particular. Pero naman pinaka-disappointment doon, lalo ko kailan na to? Feb this year, naglalakad kami ni Elaine sa Balete Drive. Akala ko naman, sigaw pa ako ng sigaw kasi sabi ko, pucha, ito na pare. Balete Drive na. Sigaw, nananakot pa ako. Alam mo, ang liwanag niya pala. Akala ko naman sobrang creepy. Ang daming tao, ang daming kotse, sobrang liwanag niya. Sabi, what the heck? Pero nung bata ako, dumaan kami doon. Siguro mga 6 or 7 years old ako nun. Kasi taga doon kami sa area ng QC na yun, may Aurora Boulevard. Alala ko yun, dilim nun, tapos nananakot si Daddy. Nag-drive kami doon. Nalala ko talaga kasi sobrang dilim. Tapos nag-stop kami sa isang bahay. Tapos tinitigan niya kasi sabi niya, dyan dati nakatawag kaibigan ko. Tapos sobrang creepy ng bahay, pare. Lumang-luma na. If you've ever been to New Manila, guys, there's lots of old houses there, and it's just how should I say it? It's really old. It's really creepy. Bahay namin sa Santa Mesa. Ganun din? No, ang bahay namin sa Santa Mesa until now, questionable pa rin yung umiiyak na bata. Oh? Simula nung ginawa ng bahay, like 90s pa. Hindi lang 90s, 1980s or 1970s bata na going bahay na yun. Yung tirahan niya na ng lola o mga tita ko. Until now, hindi pa rin masagot-sagot kung saan nanggagaling yung batang umiiyak. Sabi daw kasi, may oras ba? May specific time. Anong oras? Mga 2 onwards. Paano iyak? Like, bata talagang umiiyak. Kala nila, nasa first floor. Kasi parang yung film mo, parang isipin mo, nasa isang condo. Then, umiiyak na bata. Yung parang, compress siya dahil nasa isang room. Isipin mo yung sound na yun. Then, inahanap nila. So, nung binuksan nila yung kwarto sa first floor, wala rin sila makita. Pero nandun pa rin yung umiiyak. Then, ang story rin daw sa bahay namin is, ang dami talaga yung paparamdam. Even me. Pero, syempre, sanayan na lang, mga ganun. Kasi sabi daw, possible daw, yung bahay namin sa Santa Mesa is a portal. Kasi, yung lugar namin sa Santa Mesa, dating tapunan ng bangkay noong World War II. Tapunan ng bangkay ng mga ng Hapon. So, yun. Talagang... Marami akong alam na... Yeah? Sa Manila din, ganun. Yung isang, mass grave daw yun. Ng World War II. So, may umiiyak na bata sa inyo? Paano ko nakakatulog daw? Ha?
Paano ka nakakatulog? Wala, hindi ko na lang pinapansin kasi mas matatakot ka pag lalo mong iniisip eh. Isipin mo na lang, Creepy. may umiyak na bata, inaalaga na ng magulang, ay hindi isipin mo. Isa pansin mo. Gago, di ko kaya yun po, na. Wala. Kahit anong gawin mo sa akin. Dito rin sa bahay namin, yung bahay namin dito sa Laguna is one of the kinakatakutan na bahay dito sa village namin. Kami lang, sabi nila, kami lang daw yung pinakatumagal sa bahay na ito. Kasi itong bahay namin dito is dati siyang klinika. Dati siyang klinika. Then, naman na background po. Balak. Dagdag. Ay, di balak yun, di ba? Sa Insidious yan, gagi. Oo nga, sa Insidious. Ito! Pero ang creepy kasi feeling ko nasa likod ko siya. Last, ikaw lang mag-isa no? Ikaw lang tumakot sa sarili mo. Para sa podcast. Ayun, dating klinika ang bahay namin. Then, ito pa isang creepy story sa bahay namin, naalala ko lang. So, nung pinagbubuntis pa ni Mama, si Kiel, yung kapatid ko, si Mama nananaginip na may maitim na babaeng luma ang damit, sobrang itim daw. Then, may hawak na bata na parang pilit daw sinasakal si Mama, yung ganun. Yung pinagbubuntis pa niya si Kiel. Gago, mukha niya. Gago. Legit yun. Talagang binangungot si Mama. Uy. May hawak-hawak daw na baby niya. Ilang gabi? Ha? Ilang gabi? Ano na? Ilang gabi siyang binangungot nun? Hindi ko sure kung ilang beses pero laging kinakwento ni Mama. So parang ganito yung tsura? Hindi niya sure, pero ganyan yung form. May belo. Isipin mo, lumang parang Pilipiniana. Gano'n. Lumang Pilipiniana. Tapos may hawak na Isipin mo, nakaiga si Mama. Nakaiga si Mama sa bed. Then, kung saan nakatayo yung black lady, sa mismong bukana ng pinto. Then may hawak na bata. Buntis pa si Mama nun So, in time na yun, pinabless namin yung bahay namin. Pinabless namin yung bahay namin dito. Daming kwento, dami ring kwento dito. May binaon daw na fetus dito sa amin. Maraming binaon na bata. Pero wala eh. Nakuha namin to eh. Ikaw, anong ba masishare mo? Wala lang. I mean, 2 years ago, kami ni Mommy, kaming tatlo sa bahay namin sa Las Piñas. At the time kasi parang si Mommy marami siyang ginagawa na ritual na kung ano-ano. So, sobrang lala. Bumisita pa kami ng exorcist. Kasi ang dami na nangyari sa bahay. May series of events yun eh. Yung first na nangyari was, matutulog na kami noon. Tapos, parang biglang may humawak sa pader. May gumanon ba sa pader? May nag-knock. Nagising kami tatlo. Tapos, hinanap namin, sinilip ko sa kabilang kwarto kung may wala naman tao. So, di ako masyado nakatulog nun. Kapatid ko talaga di nakatulog nun. Tapos si Mama, parang magdamag lang siya nun. Kasi ang creepy. Kinabukasan, yung sister ko lumipat na sa Manila. Sama sa lola ko kasi di niya na kaya. Tapos ako naman noon, gabi yata yun, nagugutom ako. So, kumain ako. Yung tinapay namin, nasa taas ng ref. Di naman babagsak. Doon siya sa gitna. So, kakatapos ko lang kumain, yun naman tubig. Biglang nalaglag yung tinapay.
At ang layo ng binagsak niya. Hindi lang yung malayo siya sa ref bumagsak. So, Pang home parang run talaga. binato. Oo, gagi. Tas kinabukasan, yung ilaw namin sa kusina nawala. Hindi siya, nag-disappear siya. Yeah. Wala lang, di na namin nahanap. Yeah. Hindi namin alam kung ano nangyari kasi binubuksan ang ilaw sa kusina. Bakit wala? Pagkasilip ko, hala. Kasi kasalukuyan nun, marami nang ginagawa si mom na kung ano-ano. Well, kung Katoliko ka, kung hindi kayo Katoliko, you know what I'm talking about. She was practicing things all magical stuff. It attracts evil spirits in the house. So, sobrang lala, kumonsulta ka man ng exorcist kasi may mga gano'n na nangyari sa bahay. Yeah. Pero yeah. That was just 2 years ago. Yun yung pinaka-recent, probably next to scariest moments of my life. Kasi nangyayari sa akin eh. Like yung drive namin sa Balete Drive. Hindi naman talaga siya scary. Kasi si daddy lang nananakot. So, ito lang yung pinaka first-hand experience ko sa creepiness. Yeah. So, naranasan mo na may kumatok. Sa Santa Mesa rin. Kasi yung bahay namin dun is, rooftop pa. Mm-hmm. So, di ba nga, sila mama nakatira dito sa Laguna. Then ako, dumadalo-dalo doon sa bahay namin sa Santa Mesa noon. So, syempre, sanayan lang, like, di naman kasi matatakot yung tao eh. Ngayon. One time, natutulog na ako. Kasi ako, pag natulog ako dun sa Manila, parang irregular kasi yung tulog dun sa Santa Mesa eh. Irregular yung sleeping time nila dun. Like, madaling araw pa. So, nasanay rin ako. So, ayun nga, natulog na ako, mga 12 or 1. Ayan. Ako natutulog ako, yung, pinto namin dun sa bahay namin, may gate muna, then pinto namin. Ay, hindi, baliktad. Una pala yung pinto, hindi, tama pala. Gate muna, then pinto. So, ayun, yung pinto namin is bakal na gate. Then, wood na door. Then, habang natulog ako, may kumatok. Like, yun parang nagmamadali. Nagmamadali na katok na bag. Parang gusto kong tawagin talaga. So, nagising ako. Binuksan ko, kala ko kasi, pinsan ko. Kasi ganun kumatok pinsan ko. So, binuksan ko siya. Kumatok. Binuksan ko, walang tao. So, nagtaka ako. So, sinabi ko, ay nako, ito na naman. Talagang nagsalita ako sa bahay kahit mag-isa ako. Kung gusto mong pagtripan, huwag na lang ako kasi gusto ko na matulog. So, natulog ulit ako. Then, after a few minutes, kumatok na naman. Like, pinuntahan ko ulit. So, kala ko kasi, meron na talaga. Kasi may narinig na akong paay. May narinig yung kaluskos ng medyo sandy kasi sa labas eh. Maalikabok. Maririnig mo talaga yung paa kung may tao. So, binuksan ko. So, nung pagkabukas ko, oh fuck. Walang tao. Kaya yung ginawa ko, para matanggal yung tense ko. Nanood ulit ako TV or makinig ako music. Nilibang ko lang sarili ko. Then, inantok ulit ako. So, nung natutulog na ulit ako, may kumatok na naman. Hindi ko na pinansin. Talagang hindi ko na pinansin. Tinulog ko na lang ulit. Tinayaan ka lang. Like, bahala ka dyan. Gumanon ako. Then, biglang bumilis yung katok. Katok ng katok. Then, ayun, may narinig na ang boses. Kurt, labas ka dyan. May papabili sa'yo. So, kinuwento ko yung sa tita ko. Tita, kayo ba yung kumakatok kanina pa? Hindi, ngayon lang kumatok. Uy, may kumakatok sa akin. Pinuksan mo yung pinto. Oo. Nako. Yan. Pag may kumakatok, tignan mo sa bintana kung may tao. Yan.
yun, iniisip ko baka yung uncle ko yun na kumakato. Kasi, naalala ko, nung time na, mamamatay na siya. Nung time na yun, wala ako dun sa tabi niya, pero ako yung hinahanap niya. Like, huling pangalan na binanggit na pangalan ko daw. So, tumawag yung, na time na yung pagkagising ko. Sila mama, pati sila ate, gising na gising, pati si papa. Yung, sabi ko, ano meron? Yung uncle mo, patay na. Yan sabi. Then, ito ang nakakatakot. Ikaw yung huling hinahanap. Ikaw yung huling pangalan na binanggit ng uncle mo. So, sobrang sakit sa akin kasi siya yung one of the closest uncle ko. Kasi ang dami ko natutunan sa kanya. Math. Ang galing niya sa math. Engineer siya. Natuto sa kanya mag-billiard. Tuto ka about life. Ang dami rin na naturo sa akin. So yun, sinisip ko baka yung uncle ko yun. Then, a few days after nung burol, ng time ng burol, abang natulog ako, na naginip ako, kausap ko yung uncle ko. Then, alala ko yun talaga kasi kasaan sa panaginip niya kasama ko yung isa kong pinsan. Yun, kaming dalawa yung lagi nauutusan niya. Diba yun ganun? Hindi tumatakbo. Yun. So, yung time na yun, talagang puti. Lahat nakita ko puti. Tapos siya. Then, parang may inaabot siya sa akin. May inaabot siya sa akin. Ayun, naalala ko sa panaginip ko. Then, ayun. Then, a few days after, nagkaroon ako pera. Well, not really creepy, pero, this is a good, heart-touching, heartwarming story. Ganun. Isa lang naiyak ako sa time na yun namatay siya. Kasi, May his soul. Ay, kasi, All Souls Day din. So, may his soul rest in peace. So, yun. Uncle Edwin, kung saan ka man, gabay mo kami. That's all. Lalo na sa math. F's in the chat. Yeah. F's in the chat. Chat mo ako sa messenger. Diyan sa langit. Okay? O kaya dito sa subscribe ko na rin sa Staying Alive Podcast. Live. F's in the chat. Yun. Alam mo ba nung Vietnam War? Kasi diba mga kinakwento natin, karamihan creepy, like, ako di ko naman alam, malay mo hindi naman pala talaga binato yung tinapay, or ikaw, di ba, malay mo, naano lang tayo, parang caught in the, paano ba to? Caught in the moment lang tayo. Alam mo ba ng Vietnam War, ginamit ng US Army yan against the Viet Cong. Kasi, so, yung PSYOPs to, psychological warfare. So, gumawa sila ng tape na sobrang creepy. Doon lahat ng creepy sounds. Tapos paggabi, nagpapatrol sila, di ba? Yung US Army. May dala-dala silang speaker sa likod nila. Tapos, piniplay nila yung sounds na yon sa jungle. Lalabas na yung mga tong kasi natatakot sila. Sobrang effective nun. Ang daming lumabas na Vietcong. Hindi napapatay nila. Hindi lang nila pati sa air, sa helicopter, sinasabit nila kahit sa ilog pag nag-river patrol sila. Search nyo sa YouTube, Ghost Tape 10. And then, public naman siya, papakinggan niya siya. Ako napakinggan ko na siya personally. Sobrang scary niya. Sobrang creepy niya. Promise, di kayo magsisisi. Pero diba, isipin mo, naisip nila yun, gamitin nila yung pananakot sa kalaban. Kaya, parang desperate na no? Kung ano nila maisip nilang tactics. Mind you, kasi natatalo na yung literal na scare tactics. Oo, di ba? Ang husay. Okay. Pero putang ina ko, isipin mo, Vietnam War, sa gitna ng jungle, no, tapos gabing wala kang makita.
Tapos maririnig mo yun. Putang ina, kahit ako, tatakbo ako. Diba, isipin mo yun, pare. Pero ang talino nun, Ang talino nun. Kahit si Magsaysay, ginamit niya rin yan. Sa hook ng 50s. What? Yung mga patay na hook na hinuhuli nila, sinasabit nila sa puno na nakabaligtad. Tapos tinutusok nila yung leeg ng parang kagat ng aswang. Hindi pag nakita ng hook yun, kinakabahan sila, bumababa sila sa bundok. Talino. Psychological warfare. Ito talaga yung friend. Ganito lang. Like, for me kasi pagdating sa katatakutan, sa mga multo, like, ano mas kakatakutan mo? Yung multo o yung tunay na tao? Siyempre, mas katakutan mo yung tunay na tao kasi yung tunay na tao, kaya kang patayin. Hindi katulad ng multo. Yung multo, mapapatay ka, pero using your imagination. Oo. Doon ka nila maa-atake. Like, ikaw ang makakapatay sa sarili mo. Kaya, wag ka matakot lagi. Isipin mo, tunay na tao ba yung gumagawa na yan? Yung pero ano mas nakakatakot? Ibang tao or sarili mo? Ayun ang magandang question. For me, anong mas freaky doon? Ang mas freaky is sarili mo, syempre. Kasi, pag sa ibang tao, mapapaghandaan mo pa eh. Kung sarili mong thought, biglaan. Diba? Anticipated niya lahat ng galaw mo kasi kilala ka niya eh. Oo. Alam niya yung kung ano pinakatakutan mo. Yan. Kung ano pinaka-weakness mo. And mas creepy kung improved version ng sarili mo. Like, nahahandle niya yung fears mo. Oo. Diba? Parang yan yung concept nung ano eh. Ano yung movie na Us? Oo, pinanood yun, Us. Sobrang ganda. Wala si Kendrick ngayon. Pero siya yung nakanood nun. Ako nag-introduce sa kanya. Sobrang hindi daw siya nakatulog. Ay, ikaw ba? Oo. Yun yung concept ng Us. Masarap talaga manood ng horror movies. Ako di ko siya napanood. Pero bro. Yung concept niya. Tsaka yung Perfect Blue. Ano yung Perfect Blue? Ano yun? Anime naman yun. Ganun din yun. Di ako nakatulog dun. Mga ilang gabi. Kasi iniisip ko ng parate yung sarili ko. Paano kaya nung pagka tutulog ako, tapos pagkadilat ko, nakita ko sarili ko nakatitig sa akin. Tapos nakangiti pa, no? Nakangiti. Nakangiti pa. Parang ganyan. Pero mas improved version ng sarili ko. Ayun. Tsaga. Kaya nakawawa si Kendrick, paano niya i-edit to? Paano i-edit ni Kendrick? Oo nga, no? Takutin ba naman siya? Ay, kung nakaabot kayong ganito kalayo, at nakakaya ba't kami dalawa lang ni KD? Kendrick kasi, di niya kaya tong episode na to. Hindi mo sa di niya kaya. Like, ang dami rin kasing gawain. Mga ganun. Marami rin kaming gawain. Pero di niya talaga kaya. Palusot lang pala. Joke lang. Marami talaga silang gawain. Oo. Palusot na lang yun. Pupunta naman tayo sa mga movies. Horror movies. Ikaw, natatakot ka ba pagdating sa horror movies? Depende sa ganda ng horror. Like sa zombies, di ako kinakabahan. Pero kapag sinama nila yung... Kasi I'm a religious person. So, when they mix in, religion and when they have religion in the equation, it gets a little scarier for me. Kago. May umihip sa akin. Ihip kita. Hindi nga. Legit. Hindi legit. What? Wala akong electric fan nakaharap. Alam nga naman sarili ko yun. Tutok mo ang camera sa electric fan. Ay, sa harap mo. Ayoko. Wag. Wala akong hindi mo nagbibiro. O sige, pero yun nga, depende sa horror kasi. So,
pagka zombies, di ako kinakabahan. Pero yun nga, pagka kasama ng religion sa equation, ibang usapan na yun, pare. Medyo na extra creepy na siya just cause it could happen to me. Yun lang. Share ko lang. Saan na to? Just cause it could happen. Saan ka na ano? Ay, wala. Nung bata lang ako, doon lang ako natakot sa... Doon lang ako natakot sa horror movie nung bata ako. Like, takot rin ako sa mga maskara, mga ganyan. Lalo yung Ako rin, kahit ako rin naman. yung sa Star City dati, yung batang-bata pa ako, yung mga statwa ng mga monsters, yung mga ganyan. Sa gilid sa parking nila. Ganyan. Tapos, yung sa Rojas Boulevard, yung bata ako, naalala ko, yung kinatakutan ko yun. Like, yung mommy, parang stop dancer sila. Alam mo yun? Saan yan? Sa Star City? Hindi, sa Rojas Boulevard na. Okay. Habang lalakad ka, may mga celebration na Halloween ganyan. May mga stop dancer. Like, bigla ka na lang gugulatan. Like, ganun sa tapos gugulatin ka. Pinaka nakakatakot yung mommy nung time na yun. Like, hindi ko makalimutan. Hindi ko makalimutan. Oo, kasi may mga ganun pa sa Ross Boulevard dati. Kaya when it comes to horror movie, ako ngayon, inuulit ko yung mga horror movies dati na kinakatakutan ko. Well, ngayon, hindi na takot. Even mga horror movies ngayon, hindi na takot. Like, to be honest, pinapanood ko lagi mga horror movies, madaling araw ko eh. Kasi ako lang nakakagamit ng TV pag mga madaling araw na eh. Free na free ako. Kahit ano, mapapanood ko. So, ayun yung mga gusto ko. Speaking of Star City. Fun fact. Sa Star City, 2 haunted house din, di ba? Ay, di sa ko dalawang beses na ako nakapunta ng Star City. 2014, 2019. Noong 2019 napunta ako sa Star City. Hindi ko pinasok yung gabi ng lagim. Kahit kailan hindi ko napasok yun. Hindi ko alam. Creepy lang siya ang napasok ko yung dungeon sa baba. Napasok ko yun. Tatlong beses ko pinasok yun. Pero yung gabi ng lagim, hindi ko napasok ever. Ito funny tip lang. Pag natatakot ka, kumanta ka lang. Like, or kung ayaw mo kumanta ka sa isip mo, mga ganun. Think of happy thoughts. Ganun. Isipin mo, wala. Kunyari, parang nararamdaman mo na sa, isipin mo, wala sa doon. Ganun. Pero paano nga, pag sarili mo? Ayun nga. So, isang tip rin, pag natatakot ka, yung pag naglalakad ka, parang iniisip mo may sumusunod sa'yo, or may aso na sumusunod sa'yo, just say, in Jesus' name. Ganun lang. Even Kendrick knows, naranasan niya marinig sa akin yun. Like, may asong sumusunod sa amin sa baryo. Paulit-ulit sinabi, in Jesus' name, Jesus' name, Jesus' name, Jesus' name. Buwagan lang ako. Then lumalay yung aso. Yan, ang cool. So, yun. Horror movies, break tayo sa horror movies. Horror movies, na kinabahan ako. Insidious number 1. Isang gabi din nakatulog dun. Conjuring 1. Isang gabi na din nakatulog dun. Pero alam mo, hindi ako masyado sa movies na kinabahan. Like, mas kinakabahan ako sa Perfect Blue. Isa pa yun. Anime na sinasabi ko. Mga 2 gabi din nakatulog dun. Pero, yeah. Ano ba meron sa Perfect Blue? Hindi ko kasi napapanood yun. Ako parang yung sinabi ko sa'yo kanina, sarili mo. Self-taught? You're doppelganger mo. No. Duality. No. It's a good anime. I never really got to finish. I never really finished it. I never had a chance to finish it, just because it's so goddamn creepy. But it only takes the first few scenes, and you'll already know how creepy it is. Ang creepy pa dito dahil anime siya. So wala siyang BTS.
Di ba yun yung pampawala ng takot behind the scenes footage? Ito wala. So, matagal akong hinanapan ko siya ng BTS, wala akong makita. Kaya kinabahan ako lalo. Sure ko lang. For me, talaga yung, pagdating sa horror movies, magagaling mga Japanese. True. Japanese, one of the best. True. Kasi ngayon, mga American horror, mostly, jump scare sila. Oo, kasi yun yung hype eh. Pero ang maganda sa ibang horror movies sa American is yung mga documentaries. Like true what? To life. Hindi siya sa America pero English siya. Search ko. The Exorcism ata basta documentary siya like sa New Zealand na may sumapi sa kanila dahil sa isang single rock formation. Parang curse yung rock na yun, then ayun. Parang gusto niya kunin. Saan mo sa akin? Basta pag ako, natatakot ako sa mga talaga. Pagdating sa horror, yung mga documentary talaga. Like yung unsolved cases. Yung bigla na lang mo yung magta-type sa huli na pang typewriter font talaga na yung year na yun, tapos unsolved yung case. Ayun talaga yung nakakatakot sa akin. Lalo na mga Japanese. Then, nakakuha sila ng mga actual na video ng bagong mamatay, gano'n. Ayun talaga yung creepy. Hindi katulad ng parang directed by yung mga ganyan. Scripted. Okay, totoo yun. Kasi legit yun. Pero yeah, di mo kasi wala siyang behind the scenes tsaka reality talaga yun. Yeah. Noong una, natakot ako sa paranormal. Paranormal yung movie? Hindi ko napanood yun. Paranormal Activity 1. Hindi ko napanood yun. Sure ko Noong una, takot kami dun nung ate ko. Kasi nung after namin panoorin yun, di ba may nakikita kang clip dun sa Paranormal Activity na may shadow na naglalakad sa pader. So, after namin panoorin ng movie ni ate yun, nakita namin yung ceiling namin, yung dingding na kulay puti, umiitim. Then biglang nawala. After namin yung panood yun. So, parang yung time na yun, inisip namin baka na papunta namin yung nasa movie dun sa bahay namin. So, tinigil namin. Panoorin ng paranormal. Isa pang scary, yung altered reality. Yung kunyari, pumasok ka sa isang kanto, pagkalabas mo yun pa rin. Mga love stories, mga may ganun. Like, matutulog ka, tapos kinabukasan, pagkagising mo, the same yung mga nangyayari. Like, naghahanap ka ng sagot kung paano mo solve yun. Kung paano magising to the other day. Ayan. Alright, okay, tama na. This has been another episode. Bitin. Staying alive. No. So, isipin mo, pag ikaw kayo na naginip ng gano'n, pagkagising mo, like, nangyari na to Baka deja vu lang. So, syempre, alam mo na yung mga mangyayari din. Then, tulog ka na. Then, pagkagising mo, fuck, it's the same. Paano kayo pag na-stuck ka sa ganun? Hindi ko alam gago. Hindi ko talaga. Hindi ka na, kumbaga, hindi ka na mamamatay. Like, nasa-stuck ka na dun sa pinaka-reality na ganun. Like, paulit-ulit. Hindi ko talaga. Isipin mo, no? Hindi ka magugutom, hindi ka mawawalan ng pera. Alam mo yung magagawin. Di ba? Hindi ko mamamatay. Kaso na gano'n. Yeah. Feeling ko may naririnig na mga bagay-bagay. Alam mo, ini-imagine na lang sa case na may gupagaw. Diba? Self-taught talaga kalaban mo .
totoo na pala siya. Isipin mo yan, nasa screen mo. Biglang nawala yung face mo, biglang lumabas yung babae dyan sa screen mo mismo. Okay, tama na. Tapos biglang tutugtog yung kanta ng Insidious na Crypto. Yan na lang. Para ayos ang mental health ko. Ano lang para ayos ang mental health ko. Yan, naranasan ko rin dito sa bahay, na mamatayin ng ilaw, sara ng pinto. Naranasan rin ng tatay ko na kala niya ako yung nasa loob ng CR. Then nakita niya ako sa tulog na dito sa sala. Sinabi niya sa CR, sige, basta buhusan mo legit yun. Legit yun. Kung hindi ka naman ginagalaw, pakabait ka. Kung galawin ka, doon ka sa biglang sumagot. Di ba may good and evil spirit? True. Yan. Kung hindi ka ginalaw, good yun. Pag ginalaw ka, good luck sa'yo. Gagi. So, yun. Simulan mo na mag-rosaryo. This has been a creepy, scary, hindi ko na kaya, pero this has been a good, creepy, scary episode. See you next month. And again, kung may guest lang next sana month, tayo next month, di namin sure kung babalik si Ken. Sobrang busy na lang talaga. Sobrang busy na Yeah. Yeah. So please do like, share, and subscribe to Staying Alive podcast channel. Yes. Also follow us on Spotify, Google Podcast, Anchor. Ano pa ba? Marami pa eh. Basta Spotify, Google Podcast, Anchor. Please do like our FB page for updates and have a great weekend ahead. Have a great long weekend ahead. Happy Halloween, everyone. Happy Halloween, everyone. And stay safe, stay dry. That's all. Bye. That's all. Bye.